You're gorgeously beautiful tonight, Alora. Hindi mapakali si Mommy sa likod ko, habang masayang nakatanghad sa refleksyon ko sa salamin. I smiled a bit, gaya nito ay pinagmasdan ko ng mabuti ang sarili ko sa salamin. I wore a tangerine-colored dress in an offbeat way. I completely exuded the classic elegance of untypical beauty. Look at you, you'll completely stand out in the crowd for sure. Mom praises. I pursed my lips, and shake my head down. She haven't changed at all, gusto nito palagi na nasa akin ang atensyon ng mga tao. Bilang isang ina, I know that she really want the best for me. Gusto niyang ako parati ang sentro ng usapan. Ngunit kahit ganoon, may pagka-stricto ito pagdating sa akin, hindi ko ito masisi kung bakit ganito na lang siya ka-overprotective sa akin simula pa noon, and I admire her for that. Mom settled her soft hand on my both shoulder. I'm sure Elwood and his parents will be delighted to see you. I close my eyes and nod. Yeah, for sure. I say, exhaling. Ang mabuti pa sumunod ka na sa akin paghanda ka na. Haharapin ko lang ang mga bisita. Isang pusada ng tingin pa ang ibinigay nito sa akin, bago niya ako iwanan ng ngiti para lumabas. I sighed deeply, hindi na rin ako nakipagtalo dito, nang sabihin niya na ito muna ako ng mga ilan pang linggo pagkatapos ng birthday ni Daddy. Alam kong mabigat na desisyon ang ginawa ko. Hindi pa kasi ako nakakapag-polem ng maayos kay Gab tungkol sa pag-absent ko. I'm not sure kung may babalikan pa akong trabaho pag uwi ko doon. We haven't talked about what happened that night, matapos namin maghiwalay. I only send him a text that I will be out of town this week. Ngunit hindi ito nag-reply. Puno ang bakuran namin ng mga piling bisita buhat nang lumabas ako. Tulad ng inaasahan ko, naagaw ko ang pansin ng mga nakararami. They are all watching my slowly but surely movement. Sa bawat pagtapak ng heel ko sa marangyang hagdanan, ay ang sunod-sunod na kislapan ng mga kamera sa akin. Gusto kong matawa, dahil parang ako ang may birthday kung pagtuunan nila ng pansin ang paglabas ko. Ilang pagtango at pagngiti lang ang iginawad ko sa mga nadadaanan kong bisita, bago ko tunguhin ang lamesa nila Daddy. Alora hiha, tumayo si Dad para salubungin ako ng mahigpit niyang yakap. Happy birthday Daddy, I sweetly said. Isang halik din sa pisngi ang iginawad ko dito bago kumalas. Thank you sweetheart. Tinapik-tapik nito ang puno ng buhok ko, bago tumawa ng marahan sa akin. I pout my lips and fall down my lashes like a mousy little girl. I am his princess and his forever baby. Hindi ito nahihiyang ipakita ang sweetness niya sa akin, kahit pa sa harap ng maraming tao. Hindi rin ito nagkulang sa akin bilang isang ama. Dahil lahat ng hilingin ko ay agad nitong binibigay, kahit pa alam kong nakakontra si Mommy. Dad, can you buy me a new car? Nakaharap kami noon sa almusal, while he's at the newspaper. Bahagya muna itong humigop ng kape bago niya ibinaba ang tasa. How about the car I bought to you at your 15th birthday? He asked, didn't bother to look at me. Kumibot ang labi ko. Ang tinutukoy nitong kotse ay ang Toyota Innova na kulay gray, na hindi ko naman madalas gamitin, dahil mas gusto kong sumakay sa Hilux ni Elwood, kung saan parati niya akong hatid sundo sa school. Mas madalas din ito ang gamit ni Mommy na tinuring na rin niyang kanya, kaya hindi ko iyon type gamitin. Si Mom ang gumagamit nun. I slightly pouted my lips, kahit pa alam kong hindi niya iyon nakita. Aniya habang ang pansin ay nasa newspaper pa rin. How about our Ford Ranger? Mom interrupted our very own conversation. Muli akong ngumuso. Here we go again. I rolled up my eyes and focused on my food lazily. Your mom is right. Walang gumagamit ng Ford, mas madalas ay si Carding lang ang may gamit nito pag mamimili sila ni Felicia. Alright. Agad kong binaba ang kubyertos ko, dahilan upang makagawa iyon ng maliit na ingay. And I'd wait for the signal then shoot. Dad put down his newspaper and looked at me with his concerned eyes. Patay mali siya akong humigop ng juice sa long glass, bago muling hawakan ang kubyertos. And what is it then? May napili ka na ang brand? Agad na nagliwanag ang mukha ko sa tanong niyang iyon.
I almost answering his question very quick, but mom didn't allow me to speak. Gamitin mo ulit yung Innova. Ako na lang ang gagamit nung Ford, agap ni mommy. Mom, hayaan mo na lang kay Mang Karding ang Ford. Walang sasakyan dito sa bahay, kung sakaling pupunta sila sa mall para mag-grocery. Then, sa dad mo na lang ako sasabay. Tutal yun naman ang routine namin dati, right dear? Hinaplos pa ni mommy ang braso ni daddy, na bahagyang ngumiti dito. I bit my lip. Hindi ko tinuloy pa ang sasabihin. Mas pinili kong ituloy na lang ang pagkain, dahil kahit sabihin ko pa kay dad ang brand ng kotse na gusto ko, ay sasalungat lamang doon si mommy. I know it will cost too much money, but I badly needed a new car. Hindi dahil ayoko ng luma kundi dahil wala talaga akong magamit. May sariling kotse si daddy which is the BMW, sila ni mommy ang gumamit nun. The Ford is our old car, halos luma na rin iyon, dahil palaging gamit sa pamamalengke nila Mang Karding, while the Innova is dad's gift for me. Alam kong kaya nilang bumili ng higit pa doon. Even the latest one, but they couldn't. Mom couldn't. Is her decision. And that's final. Hindi rin kasi biro ang pagbili ng ilang 10-wheeler truck para sa business naming minahan. Maging ang dalawang private plane pang-export ng produkto namin. May ilang elf van na rin ang meron kami para naman sa pag-deliver ng ilang product naming tela, at higit sa lahat ay ang 3 armor truck para sa safety ng bawat kita sa jewelry shop, at sa ilang business pa namin around Queensland. I understand that. Alam kong hindi biro ang hinihiling ko, pero hindi naman masamang humiling kahit minsan, right? Isn't the much? I am the only child. Soon I will be the new president of my own company. Pero kahit kotse ay wala ako. I know I'm being too childish and immature. Masyadong mababaw ang dahilan ko para dito, pero hindi ba nila ako kayang pagbigyan? Umiiling ako habang parating ang sasakyan ni Elwood. It's almost 7 in the morning at malilate na ako sa unang klase ko. Bakit ang tagal mo? Pabalang kong sinara ang pinto ng kanyang kotse, at humalukip-kap ng upo. Hindi na ako nag-abala pang isuot ang seatbelt ko, dahil sa bumabangon na inis para dito. Whoa! Excuse me, he sarcastically said. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pagngisi niya. Shut up! Just drive. I spout. Seatbelt please, mahinahon na niyang sinabi bago itulak ang sasakyan paalis. Sinunod ko ang sinabi niya na nakabusangot ang mukha, bakit ba ayaw masuot? Nagtalo na naman ba kayo ni Tita Minerva? Elwood asked me gently, tila ayaw salubungin ang galit ko. I sighed, natapos ko na kasing isuot ang seatbelt, kaya umayos ako ng upo na diretso lang ang tingin sa daan. Kailan ba kayo magkakasundo? He asked with a hint of humor. Tila maliit na bagay lang sa kanya ang palagian naming pagtatalo ni Mom. Nagbuga ako ng hangin na puno ng sama ng loob. I want a new car. Konti na lang makukumbansi ko na si Dad na ibili ako, pero kumontra na naman si Mommy. Gusto nang mamuo ng mga luha sa gilid ng mata ko dahil sa inis, kung hindi ko lang narinig ang mababang pagtawa ni Elwood sa akin. Humarap ako dito at tinapunan siya ng matalim na tingin. God! I'm serious, Elwood. I know, he said, pero hindi pa rin nakaligtas sa akin ang pagpipigil niya ng tawa. Marahas akong bumaling ng tingin sa daan. Hindi pa rin talaga mawala ang iritasyon dito sa puso ko. Bakit kailangan mo pa ng bagong sasakyan? Hindi naman ako pumapalya sa pagsundo sa iyo ha. Anya, pagkatapos ng sandaling katahimikan. And your Innovas, regalo pa sa iyo ni Tito yon. Ayaw mo na bang gamitin? Kalmado na ang boses nito, na tila gusto ng makisimpatya sa namumuong yelo sa puso ko. Hindi ko ito sinagot, imbes ay humilig ako sa card share, at doon piniling magmakmak na lang, habang tumatakbo ang sasakyan. Ayoko nang ipaliwanag sa kanya ang dahilan, kung bakit gusto ko ng bagong sasakyan. I'll pick you up at 5, just make sure na wala kayong lakad ng boyfriend mo, he said in a low voice. Wag na, may lakad kami, wala sa loob kong sinabi. Natahimik ito, kaya sinimulan ko ng baklasin ang seatbelt sa katawan, bago humarap dito. Alright, then, see you at dinner. Aniya bago ako dampian ng halik sa pisngi.
I shot up my eyes, agad din akong damilat at ngumiti dito. Bye, thanks for the ride. Pagpasok pa lang ng gate, ay namataan ko na agad si Gab. He's taller than I remember, wearing his uniform and his black shoes in a formal way. His facial features were chiseled, his skin was flawlessly perfect. And pag nasisinagan ng araw ay mas lalong nakikita ang pagkapuro ng kulay nitong kayumanggi. Nakasampi sa kanang balikat nito ang shoulder bag niyang hawak, while the other is into his pants pocket. He is too intense, rough and intimidating. Agad akong lumapit dito wearing my lovely smile on my face. Hi! He returns my smile. We almost late, aniya bago bumaba ang tingin sa kanyang relong pambisig. Ang tagal kasi ni Elwood. Maktol ko at bahagyang inayos ang buhok sa harap nito. Bumalik ang tingin nito sa akin at sa buhok na inayos ko. His dark eyes looked more intense and mysterious. Hindi ko kailanman nabasa kung ano ang nasa isipan niya. He's a quiet person, hindi magsasalita kung hindi mo kakausapin. Kaya kung minsan ako na lang ang nagbubukas ng topic pag magkasama kami, hindi naman ito pamalya na sagutin ang lahat ng tanong ko, lalo na pagtungkol sa academics kung saan ako mahina. Isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. He may be a quiet person, but he absolutely the most understanding boyfriend, and a supportive one. Hindi ko hinihiling na maging showy ito sa feeling niya para sa akin. Dahil kontento na ako kung ano ang meron kami ngayon. Kinuha nito mula sa akin ang hawak kong shoulder bag. Let's go, he said in his softer voice. I blew out a breath, bago buong loob na inabot dito ang aking shoulder bag. Sabay na kaming naglakad, at agad kaming nakaagaw ng pansin ng ilang estudyante. Most of them ay mga ka-schoolmate ko in high school, habang ang ilan ay galing sa mas kilalang school na hindi ko naman binigyang pansin. Hi William, some girls from the covered walk ang bumati dito. Sinulyapan ito ni William at bahagyang nagngiti. Dahil sa ginawa ng huli, ay hindi napigilan ng mga ito ang tumili na parang uod na nilagyan ng asin dahil sa kilig. I roll up my eyes. Hindi ba nila nakikita na kasama nito ang girlfriend niya? Agad akong humalok-hikap, at mas lalong hindi may timpla ang mukha habang naglalakad. Hindi pa man kasi kami nakakarating sa unang klase ko, ay bingi na ang tenga ko dahil sa tawag ng ilang babae dito sa katabi ko. Nakakainis dahil mukhang gustong-gusto ng makong na ito. Ang atensyon binibigay sa kanya ng mga kababaihan sa campus. Dito na lang ako, pumunta ka na sa unang klase mo, humarap ako dito buhat nang marating namin ang building ng second year college. Sa 4th floor pa ang room mo, he said calmly. Mas lalo kong ikinainis ang pagiging kalmado nito, matapos nang nangyari sa covered walk. Kaya ko nang mag-isa. Di ba late ka na rin? Hindi ko gusto pero tumaas ang boses ko dito, mukhang madadala ko yata ang init ng ulo ko buong araw. Ihahatid kita, he insisted, humakbang na ito para makapasok sa building na hindi ko na napigilan. Nanatili ako sa aking kinatatayuan, at sinundan lamang siya ng tingin na paakyat na ng hagdanan. Hinintay kong lumingon ito para ayain akong umakyat na rin, ngunit hindi nito ginawa. Minsan iniisip ko kung bakit ba naging kami. Kung ano ba ang nagustuhan ko sa kanya. O siya sakin. Pero kada iisipin ko yun, ay tila kulang ang isang araw para masabi ko ang lahat, dahil sa dami ng katangian niya kumpara sa akin. Inumpisahan ko na ring ihakbang ang mga paa ko, at pilit na sinabayan siya sa pag-akyat. He looked at me over his shoulder and slightly twitched his lips sexily. Ngumuso ako, hindi naman ganito ang ngiti niya sa mga babaeng nakasalubong namin kanina. He even waved his hand to greet them. Alam kong classmate nito ang iba, habang ang ilan ay common friends namin. Agad na bumangon ang selos dito sa puso ko dahil doon. We're on our halfway to the 4th floor, nang maramdaman kong hinawakan nito ang palapulsohan ko. His sudden action makes me blush heavily. My heart throbs and my knees tremble, hindi ako agad nakahakbang paakyat dahil sa ginawa nito. Huminto rin ito sa paghakbang at nilingon ako. Sorry, I consciously lower my head down. He laughs gently at my response. Yumuko ako at itinuloy ang paghakbang, at nauna pa sa kanya ng isang baitang. Ngunit halos maiwan ang katawan ko nang hilahin ako nito pabalik,
dahilan para masabsob ako sa naghihintay nitong balikat. Come here. Bago pa ako matauhan ay naikulong na niya ako sa dalawa nitong bisig. He ran his fingers at the small of my back, chin rested at the back of neck. You're jealous, aren't you? Bahagya nitong inamoy ang batok ko paakyat sa likod ng aking tenga. Hindi agad ako nakasagot. Oh Alora, alam niya talaga kung ano ang ikinagagalit ko. And I hate it. His words were effective in calming my anger, as if there's nothing happened a while ago. I'm going to be late, I said in a low voice. Dahil sa sinabi ko ay mas lalong humigpit ang yapos nito sakin. Naalarma ako na baka may biglang umakyat dito, at makita kaming dalawa. Kahit pa gusto kong ipamuka sa lahat na akin lang si William, ay hindi ko yun pwedeng gawin dahil nasa school pa rin kami. Siguradong chismis ang aabutan naming dalawa pag nagkataon. He started kissing my neck, caressing my back gently. I slowly craned my head towards the ceiling, and bite down my lip hard. Gusto ko itong itulak dahil wala kami sa tamang lugar, pero hindi ko magawa. Until he presses his lips to mine. I opened my mouth slightly, and his tongue found mine. He tilts his head a bit to deepen the kiss, that it sent my mind into a sensual state of intoxication. What are you so mad about, huh? His lips lightly feather mine. I opened my mouth to speak but he didn't allow me. Mas nanghina ang mga tuhod ko, at mas humigit ang hawak ko sa kanyang polo shirt. My heart feel real overflow, mabilis nitong napawi ang agam-agam ko kanina. Not here, osel niya, matapos ay lumayo sa akin ng buong rahan. Sandali kong inayos ang sarili, isang mabilis na pagsuklay sa buhok ang ginawa ko, bago ako makarinig ng ilang yabag paakyat. Hi William. Hi Alora. Bati ng isang estudyante mula sa katabing room namin. Hi, balik kong bati. Napasinghap ako nang lampasan kami nito, kaya bumalik ang tingin ko kay Alora na hindi na maalis ang ngiti sa labi. I'll better be going. Pinandilatan ko ito ng mata at nauna nang humakbang paakyat. Alam kong nakasunod pa rin siya sakin, dahil nasa kanya pa ang gamit ko. Mula dito ay rinig ko na ang ingay ng mga kaklase ko sa loob ng classroom namin, indikasyon na hindi pa nagsisimula ang klase. Hi William. Halos sabay-sabay na bati ng grupo nila Tyra dito. Ang social era kong classmate. Agad akong pumihit para tingnan ang magiging reaksyon nito sa ginawang iyon ni Tyra. Tumango lamang ito ngunit hindi ngumiti. I hitched my brows at him and narrowing him my gaze. He sighs, and tilts his head a little, hinuli nito ang braso ko at bahagyang pinisil. Hihintayin kita sa dating lugar, he said softly. Inabot nito ang shoulder bag ko, at walang pasabing dinampyan ako ng halik sa pisngi bago umalis. Doon ko narinig na tumili ang ilan kong kaeskwela, habang inulan naman ng tukso si Tyra para inisin. Shut up! Singhal nito sa mga kasama. Lihim akong ngumiti habang tanaw ito paalis. Nang bumaling ako sa mga ito, ay mabilis kong hinawi ang buhok ko para sila lampasan. Akala mo kung sinong maganda? Patutsyada nitong sinabi nang makalampas ako. Agad na nagpantig ang tenga ko at haharap sana dito, nang hilahin ni Zoe ang kamay ko para pigilan. Hayaan mo na lang yang mga yan. Insecure lang kasi boyfriend mo ang pinaka-hot, at pinakamatalino dito sa school, bulong nito sakin. Agad akong nagpakahinahon, at ibinalik ang tamang ayos ng sarili. Ginawa ko nga ang sinabi nito, at hinayaan lang silang magparinig at pagtawanan ang nakita kanina. I didn't bother at all, but those girls are getting into my nerves. Iyon lang naman ang ikinaiinis ko. Palagi niyang sinasabi na pinakitutunguhan lang niya ng maayos ang babae, kaya kahit di niya kilala ay nginingitian niya basta binati siya. Bakit nga ba hindi maubos-ubos yang umaaligid kay William, gayong alam naman ng lahat na girlfriend kanya? She spoke in her louder voice enough to be heard by anyone. Insecurity kills right, Zoe clearly enunciate. Namilog ang mata ko sa narinig. Sabi nila ay hayaan ko na lang ang mga patutsyade ng mga ito, pero ano itong halos makipagparinigan sila sa grupo nila Tyra. Just mind your own business cowgirl. Tyra said sarcastically, crossing her two arms against her chest, while she was sitting at the table.
Look who's talking, witch. Balik nitong sinabi. Her brows draw apart, tila hindi gusto ang sinabi ni Zue. Tumayo ito at lumapit sa tapat ng lamesa nito. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Balita ko tagilid ang kumpanya ng pamilya mo. And your last resort is our company. Ayaw mo naman siguro natanggihan ni Dad ang proposal ng daddy mo kung sakali, right? She said with all her guts. Tila nayanig naman si Zue sa sinabi nito, na walang lakas na sumandal sa kanyang armchair. Kumibot ang labi ko. How dare her? Hindi nito dapat dinodemay ang personal nilang buhay dito, lalo na ang kumpanya nila dahil lang sa simpleng pagtatalo. So if I were you, I better zip my mouth and shut up. Muli itong inulan ng tukso ng grupo nila Tyra, na may kasamang pang-iinsulto. Kung hindi lang dumating ang professor namin, ay baka sinubukan ko na ring tumayo para harapin ito. Wag mo na lang pansinin yung grupo nila Tyra, ganun lang talaga yun kasi insecure. Nanganginig ang laman ni Tawi nang magsalita. Sinulyapan ko si Zue na tahimik na sinisip-sip ang juice na hawak niya. I felt guilty about it. Alam kong gusto lang nila ako ipagtanggol kay Tyra, pero mukha ito pa ang napasama ngayon. I'm sorry Zue. Hinaplos ko ang braso nito nang umiti naman sakin. Yan yun na iyon. I'm sure hindi naman malalaman ni Dad ang nangyari dito. Yung Tyra na iyon. Once na makabawi ang kumpanya namin, makikita niya talaga ang hinahanap niya. Palaban pa rin ang boses nito nang magsalita. Kung gusto mo kakausapin ko si Dad tungkol sa problema ng kumpanya nyo. I'm sure, he is willing to help your company. Agad na nagliwanag ang mukha nito, ngunit agad ring napawi ang ngiti. Wag na, nakakahiya naman kay Mr. Cervantes. Ano ka ba, hindi ganun si Daddy. Watch me, ako ang bahala dyan sa problema nyo. Sa huli ay nagpasalamat ito sakin, at itinuloy na nga namin pare-pareho ang pagkain. Pasado alas 5 ng hapon, ay narito na ako sa tagpuan namin ni William. Dito mismo sa likod ng Emerson University. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan tanaw ko ang soccer field ng universidad. Nasa 4th year college na ito taking up business management, habang ako ay nasa sekundarya pa lamang. Kulay kahel na ang langit, madalang na rin ang tao sa paligid, maging sa soccer field na kanina ay may nagpa-practice ng game. Bahagya akong sumandal sa malaking puno at pumikit. Ganito ko pinapalipas ang oras, habang naghihintay kay William. Alas 6 pa kasi ang labas nito mula sa huli nitong subject, kaya madalas na ako ang naghihintay dito sa meeting place namin. Napakislot ako nang maramdaman kong may tumabi ng upo sakin. I slowly looked up at him and suddenly I feel like melting to the ground because of his smile. Hindi na nito ngayon suot ang polo shirt niya, kundi ay tanging v-neck shirt na lang at suot nito. Pansin ko rin ang pawis sa noo nito. Siguradong tumakbo ito para lang makarating dito. Sorry, medyo natagalan ako, aniya na pinutol ang tingin sakin. Umayos ako ng upo, maging ang nagulong buhok ay inayos ko rin. Sumulyap itong muli sakin, kaya mas inayos kong maigi ang buhok ko. Ah, kamusta ang klase mo? I mere whisper to him. Ayos naman. Tumango ako at binalik ang pansin sa field. Kasabay ng malakas na hangin, ay ang unti-unting pagbayo ng puso ko sa sobrang kaba. Muli ko itong sinulyapan na tila may hinahanap sa loob ng kanyang bag. Here, nanlaki ang mata ko sa siopaw na inabot niya sakin. Mainit-init pa ito nang tanggapin ko. Thanks. I pursed my lips. Gusto ko sana itong yakapin, dahil sobrang natuwa ako sa sorpresa niya, pero naunahan na ako ng hiya. May nilabas din itong isa pang supot kung saan naroon ang zesto juice na inabot din ito sakin. Ikaw, nahihiya kong sambit. I'm fine. Ubusin mo na yan, bago pa lumubog ang araw, aniya na sinimulang habarin ang suot na v-neck shirt. Napaawang ang labi ko, tila binigyang pugay ng kulay kahel na langit ang kaunting sinag na tumatama dito. He had a ramrod straight and rock-jawed with a sets of deeper eyes and wide sloping shoulders. The kind of body that will stop you in tracks. The rest of the world could be as rough as it desire, but it never affected him, he shone his inner handsomeness all the same. I guess that's part why I fell in love with him.
Nagpunas ito ng pawis gamit ang kanyang damit. Isang t-shirt muli ang kinuha nito, para suotin at sa huli ay nilatag ang hinubad na v-neck shirt sa tabi ko, at walang pasabing na higa, humilig ang ulo nito sa dalawa kong mga hita, crossing his arms around his chest secretively. "What are you doing?" I stammered. Nais kong magmura, how come my voice suddenly sounded so small? His sexy plump lips moved slightly. "I'll wait here until you finish your food," he said in a hushed voice. Hindi na ako nakapagsalita pa, dahil pumikit na ito. Tila gustong gumawa ng maikling tulog. Nanatili akong nakatitig sa kanya at hindi gumagalaw. My heart pounding so fast, tumatagal ay mas lalo pa itong bumibilis. Kada nararamdaman ko ang malalalim nitong paghinga. Parating na si Isaiah, aniya habang nakapikit. Napalunok ako at bumaling ng tingin sa soccer field. Ang tinutukoy kasi nito Isaiah ay ang kapatid niyang lalaki na dito rin mismo nag-aaral. Second year college na din ito na may kursong accountancy. Sa huli ay tinuloy ko na ang pagkain na mabilis ko naman naubos.